And sa passion, ito yung aparato mo small MPPT working na yan. So nagcha-charging na yan, no? 22 watts, then 32 13.2 volts, then 1.1 ampere yan. So paiba-iba yan, depende sa araw. So lagyan natin ng load yan, clip fan. Okay. Okay. So ang lobat ito ay 11.5, mawawala LED red, mamamatay ang inverter mo, wala ka ng kuryente. Then reconnection yan is 13.2 para umilaw yung LED red, kaya mataas yung battery natin at nakailaw na ang LED red dahil nag-reconnect na siya. Then ang reconnection setting is 1.7 plus 11.5 dito sa discharge niya, no? Sa cut off niya ay 11.5 plus 1.7 is 13.2, kaya yung ganon. Okay, so yan, may mga adjustment niya, pwede mo na i-adjust, walang problema, chat or video call. Then yan, ito yung battery ko, nakalagay lang is 30Ah, pero better is 100Ah. Ito yung ganito, no? 200 watt solar panel pwede mo ilagay, no? Walang problema yun. So meron din akong link, pwede mong orderan. Then yan, naka battery clamp lang tayo, no? So previous lang yung bayad mo, pwede mong palitan yan. Then breaker ng solar panel, breaker ng battery, breaker ng inverter. Okay, so pagpapatayin mo aparato mo, sir, no? Ito, yan. So magsisiro na yung reading mo dyan, mawawala na yung reading ng solar panel dahil in-off mo na. Then yung inverter, okay, sa huli ang battery pag pinatay natin, no? So yung battery, yan ang pinakahuli. Then sasalpak mo, off muna lahat. Then kabit mo yung battery clamp, no? So positive yan, then negative. Okay, so yung red is positive, black is negative. Huwag mong kakabaliktad, no? Bago nyo i-on, make sure na naka-positive yung red, naka-negative yung black. So meron namang color coding dito sa ibabaw natin, no? So pure copper yung wire natin dito. Red is positive, black is negative. So parehas dito sa battery at saka sa inverter. So bakit magkahiwalay yung wire nun? Hindi pwede i-jump. So mas better na direct sa battery yung bawat wire niya, dahil magkaiba yung flow ng kuryente ng battery at saka sa inverter. Ang flow ng battery dito sa gitna ay papunta sa battery. Then yung wire naman dito sa inverter ay papataas, no? Pa-consumption siya. So kaya magkasugod talaga yung wire, dapat diretso sa battery. Okay, so nakabit mo na yung battery clamp, then pati yung solar panel, sir, no? So ready na tayo. So dito ka lang gagalaw, no? So na-fix mo na dyan at siguraduhin mahigpit, hindi nauhugot, no? Then power mo yung una naman is yung battery. So pag on ng battery, mag-initialize yung MPPT mo, 25 ampere, no? Maximum 400 watts solar panel, pwedeng dalawang 200 watts, walang problema. Then hindi to namimili ng BMP. Kahit yung BMP niya is 18 to 20 or hanggang 30 to 40, pwede ang BMP dito. Kaya pwede yung malalaking solar panel na 300 watts single, 400, 260, no? Ano pa naman yan. Basta maximum is 400 watts lang. Okay, so yung mismong inverter, pwede mo nang i-power yan, no? Basta meron kang malakas na kuryente, yan. So nag-reconnect agad, no? Bataas kasi yung battery mo, kaya nakapag-open na agad yung load mo. Then meron voltage sa inverter. So may mga differential yan, no? So ito 13, ito 13.2, walang problema yan dahil hahabol yan pa while charging, no? Dahil ito diretso sa battery, ito may mga dinaanan pa yung 12 volts mo, kaya nababawasan yung voltage. Parehas din dito yan sa inverter. Okay, so para may solar panel, so magre-recalculate yan dahil madalo na yung kuryente mo. Magkakaroon ka na ng wattage, 0.8, then 11. So pataas yan, depende sa araw. Okay, so yan. So pasip ko na sa mamaya, sir, no? Babalutin ko na lang din pasip ko. So salamat ulit sa pagtitiwala, Sir Passion, no? So update na lang tayo sa ating payment. So salamat sa pagtitiwala. God bless.